Hello and welcome sa You Shall Know the Truth. At ito po ang iyong lingkod, si Erwin Silva. At ngayon po, tatalakayin po natin yung ang 10 horns po na nandun sa nakikita natin sa Revelation chapter 17, verse 13. Ano bang ibig sabihin nun mga kaibigan? Okay, atin pong basahin ang Revelation chapter 17, verse 3. Harito po. So he carried me away in the wilderness, in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. So, hilip po muna natin yung 7 heads kasi 10 horns po yung ating tatalakayan ngayon. At alam naman na po natin mga kaibigan na itong woman ito was the Roman Catholic Church. No? At yung mga color dyan is represent yung beast siya, scarlet colored beast, no? Test is na alam na po natin na that is the papacy. So the Roman Catholic Church, this is the church sitting on the papacy. So ibig sabihin po, the church po ang nag-guide o nag-drive ng papacy. So ibig sabihin po, there was law or tinatawag natin rules in the Roman Catholic Church na kung sino ang ma-elect as Pope, yan po ang kanyang guidelines to implement what is in that guidelines. So, yan po ang ating tatalakayan ulit, no? Yung woman na yan na nagsisit into the 7 heads and 10 horns beast. So, dito po muna yung ating alamin yung 10 horns. So, ito po yung sabi dyan. In Revelation chapter 17 verse 12, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. So yung 1 hour po dyan is 15 days lang po, kasi yung 1 day, 1 year in the Bible is 1 day. So if you divide the 360 days in 1 year, no? 360 days divided by 24 kasi in 1 day is 24. At tatalakayin po natin ulit yan, yung 360, kung bakit paano po nakuha yung 360 na yan. 360 days in 1 year. So, if you divide the 24 hours in 360 days, that is equal to 15 days. No? That is because 1 day, 1 year is 1 day in the Bible, Ezekiel 4 verse 6. Dito po, there have one mind and shall give their power and strength unto the beast. So, ibig po sabihin mga kaibigan, yung kanila pong authority, ibibigay nila sa beast. No? So, nakakaiba to mga kaibigan. So, ito po, sino po itong beast ako ng 10 horns na ito? And this shall make war with the Lamb. Yun, nakakatakot. Sila pala yung aaway sa Lamb, which is Jesus Christ. So, sila po, in the second coming, sila pala ang mga kalaban ni Yesu Cristo. And the Lamb shall overcome them, for He is Lord of Lords and King of Kings. Yun. Wala pong makakatatalo sa Lamb. No? So, lahat po sila napuksa ng Lamb. So, ito po mga kaibigan, no? So ulit, ipapakita ko po yung mga source natin. At hindi po ito gawa-gawa lang na source. Let the history books or sa kanilang mga testimony mismo, malalaman natin kung sino yung 10 kings na ito. At pag once nalaman nyo ito mga kaibigan, huwag nyo po akong kukontrahin. Kontrahin nyo po ang gumawa nitong source nito. Kasi po mga kaibigan, this is the reality because the Bible kasi binibigyan tayo ng clues kung ano mangyayari in the future. Kaya sana naman po, bago kayo mag-react,
ano nyo muna, tingnan nyo muna, alamin nyo muna kung ano talaga yung nilalaman ng prophecy, ng history, at kung anong makikita nyo dito, but hindi nyo to kasi sa inyo lang. Para naman po, fair naman po, no? At kayo namin mismo matutuklas kung ano talaga ang katotohanan, mga kaibigan. At ito po, nakita nyo po dito yung 10 horns again in Revelation chapter 13 verse 1. And I stood up upon the sand of the sea and saw the beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns. So, dun po kasi sa Revelation 17, wala pa pong power. So, dito po sa Revelation 13 verse 1, may power na siya. Kasi yung crown kasi represent the sovereignty. So, pag nakita nyo po, mga kaibigan, maybe dalawa po ang ibig sabihin yan. Yes, maybe nawala na yung kanilang crown kasi binigay na sa papacy, o hindi pa sila nakareceive ng crown hanggang ngayon. And ito pong Revelation chapter 13 verse 1, bakit may crown siya? No? It's because dito po sa Revelation na ito, pinapatupad na po nila yung National Sandilo. Dito po nila pinapakita na pinatutupad na po yung National Sandilo. Yung makikita nyo po dyan na mga sabi natin na na-fulfill na, no, yung 1,000, yung 42 months, of course, na-fulfill na. Yung deadly wound and the wound was healed, na-fulfill na. That is only the identification of this beast in Revelation 13. Para matukoy po ng nagbabasa ng Revelation 13 kung sino ba itong beast na to. So by that clue, mga kaibigan, nalaman po natin na siya po was the papacy. So yung papacy nito, mga kaibigan, meron po siyang mga galamay din. No, pero itong mga galamay na ito, hindi nila alam na galamay pala sila ng papacy. Especially the member of that kings that have no power yet. So, ito po tignan, mga kaibigan. Tuloy po natin. Ito po, kung makita nyo po, parang coincidence o talagang sinadya. Kasi, mga kaibigan, sa ating una-una po, sa ating pong video na nakaraan about the ano ba yun? The daughters of the harlot. Nakita nyo po yung video dyan sa ating pong page. Na-mention po kasi itong Baptist, Lutherans, Methodist, or Presbyterian and Reform. Na-mention po kasi ito na nag-agree sila na yung Sunday is the day of Christ, of Jesus Christ. So, yun po yung claim ng Catholicism na sila po ay anak ng mga Katoliko, kasi po, because of the mark of what they said na Sunday. Yan po ang marka ng Katoliko. Pag once po ikaw ay nagiging Sunday keeper, belong ka sa daughters of the Roman Catholic Church. So nakita nyo po dyan, mga kaibigan, may mga nakalagay dyan na non-dominationalist. So isa na po dyan yung pastor na yung negro na si Indy. Nasabi na daw niya, wala po siyang relihiyong pinapanigan at wala po siyang sinesibro siyang relihiyon. Siya po, membro din siya po dyan sa 10 horns na yan kasi wala siyang denomination na pinapanigan. So dyan pa lang po, mga kaibigan, malalaman na po natin na he is a false prophet. And the other also, na mga non-dominationalist na nag-claim that they are the messenger of God, they are not really the messenger of God. They are the daughters of the harlot, the papacy. Yan po, nakita po natin sila po ay 10. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, hindi po yan 10 kasi yung papacy po o kung ang Roman Catholic Church was the head sa ganitong religion. Siya po ang nagtayo niyan ng religion na yan, na Lord's Day Alliance. At yan po, yung mga nakalista dyan na mga sekta, yun po ang mga members ng Lord's Day Alliance. So it means 9 lang po yan sila, mga kaibigan. Kasi the Catholic Church was not included because siya po yung head nila. So, ang question, sino pa
Sino ba yung ikasampu na yan, mga kaibigan? At yan po ating tatalakayin sa susunod, mga kaibigan. At nakita na po natin na mayroong Lord's Day Alliance composed of 9 members, no? Yung ang sabi ko nga, mga kaibigan, unaware ang mga Baptist, Lutherans, Methodist, Presbyterian, no? Unaware po sila na sila po ay mga daughters of harlot. Yung mga membro dyan, hindi po nila alam na yung kanila palang mga leaders ay bumalik na pala sa Katoliko. At isa lang pong sikta ang kanilang hinihintay to make it 10. At ang question mark, sino ba yun? Okay. The Lord's Day Alliance continues to encourage all the people to recognize and observe the day of Sabbath rest and worship to the risen Lord Jesus Christ on the Lord's Day Sunday. Yun. Kaya pala na agree, magiging isa silang religion ng Lord's Day Alliance na tinatawag because they agree na yung Sunday was the day of Jesus Christ. At dyan po mag-rest and worship. At tingnan nyo po, mga kaibigan, no? Yung claim ng Lord's Day Alliance. Lord's Day Alliance USA says Sunday is a mark of Christian unity. Nakita nyo po dyan. Ano pong sabi ng Revelation 13? The mark of the beast. Magiging mark lang ang Sunday if that law was been implemented. Image pa lang po siya ngayon. Itong Sunday na ito. Pag there was a law na and na-implement na, that was the mark na of the beast. So nakita niyo po ng Lord's Day Alliance, yung layunin pa nila to make that Sunday as a day of rest and Sabbath, which is not. Kasi sabi ng Biblia, Saturday talaga yung Sabbath, the 7th day Sabbath. At ito rin po ang sabi ng Katoliko. Of course, the Catholic Church claimed that the change was her act, yung pag-change ng Sunday from Saturday to Sunday worship, and that the act is a mark over ecclesiastical power and authority in religious matters. Yan po, mga kaibigan, wala na pong iba. Yung 10 horns pala na nandyan sa Revelation chapter 17 at 13, ay ibig sabihin po ay yung mga Sunday keepers na mga Protestant churches and even the non-denominationalist na mga tao. Kagaya ni Kirk, Charlie Kirk, non-denominationalist din po yan. Sino ba yung ibang mga sikat na mga non-denominationalist? Bilong din pala sila sa daughters of that harlot. So, mga kaibigan, sana po inyo po itong pag-aralan, kasi po hindi po ito gawa-gawa lang, no? Na-predict talaga ng Biblia na yung mga Sunday keepers sa uli, mga kaibigan, babalik at babalik din sa Roman Catholic Church to make war kay Jesus Christ. Sana po wag po kayong magiging part ng ganyang religion, kasi po isa kayo sa kaaway ni Kristo. At according to the Bible, kayo po lahat ay mapupuksa ni Kristo. Ito po, liwat, ulit si Erwin Silva, and you shall know the truth.